Maaga ako nakatulog kagabi after ng tawag namin ni Celeste. Sarap matulog pag ganun naririnig mo bago matulog ah. Good ang morning talaga. Maaga pa at naisip ko na tagal ko nang hindi tumatambay sa garden. Madalang na nga ako magstay dito sa apartment eh. Parang muuwi na lang ako para matulog. Kaya naisipan ko na bumaba sa garden at doon ituloy yung trabaho ko para magpahangin na rin. At iba pa rin talaga yung hangin pag napapaligiran ka ng puno at mga halaman. Bumaba ako doon, bitbit yung laptop ko. Sana wala masyadong tumatambay doon para makapag-focus ako. Oh, iyo, Ellie. Andyan ka pala. Wala kang pasok? Binati ako ng landlord namin at tumayo to para magdilig ulit ng mga halaman. May pasok po. Pero wala po akong pasok sa office ngayon. Kaya dito ko na po gagawin yung trabaho ko. Diyan ka sa laptop mo magtatrabaho? Opo. Hindi ba iyan malakas sa kuryente? Hindi naman po siguro. Saka saglit lang din naman po. Mabuti naman. Sobrang galing din talaga ng teknolohiya ngayon. Biruin mo, pwede ka na magtrabaho kahit saan at pwede mo na bitbitin trabaho mo. Habang sinasabi niya yun ay gumagawa siya ng kape. Kala ko para sa sarili niya kaya gulat ako nung inabot niya sa akin. Thank you po. Ganun na nga po. Pero minsan lang din po to. Kadalasan busy po sa office kaya kailangan po talaga pumasok at inaabot na rin po ng anong oras dun. Kaya naman pala, madalang na rin kita makita rito sa building eh. Kamusta pala yung hinahanap mo noon? Yung hinukay mo na nabanggit mo sa akin? Nahanap mo ba? Opo. Nakita ko naman po. Ano ba yun? Wala ho. Lata lang ho. May sentimental value lang po kaya ako hinukay. Umupo ako sa upuan malapit sa puno at nilapag na rin yung mga gamit ko. Matagal na kayang may upuan at lamesa dito? Saktong-sakto yung puno para bigyang lilim yung upuan at lamesa. Ayos. Pwede po ba ako magtanong? Ano yun? Wag lang sa pera at wala ako nun, iho. Biro lang. Tungkol saan ba? Hindi po. Ayos lang po ba itanong kung may alam po kayo sa pagkasunog nitong apartment dati? Iyon ba? Sa naabutan ko ay wala akong maalala na nagkaroon ng sunog dito. Ganun po ba? Huminto sa pagwawater ng halaman ng landlord ko at nag-isip. Pero sa tanda ko sa kwento ng mga nanay ko ay nasunog daw dati itong building. Dati kasi sobrang talamak at magkakasunod yung sunog. Ewan ko, nung unang panahon pa naman yun. Pero buti nga at hindi masyadong bakas yung sunog. Itong buong building po ba? Hindi ko sigurado kung isang pwesto lang o buo pero maaring pwesto lang. Alam niyo po ba kung saan banda yun? Hindi iho eh. Yun lang yung impormasyon na alam ko. Teka, bakit mo pala naitatanong? Curious lang po. Hindi ba po kasi architect ako tapos check lang po ng mga building. At sumagi lang sa isip ko tong building na to kaya naisipan ko lang din po itanong sa inyo. Ganoon ba? Pasensya ka na, iho. Wala akong masyadong detalye tungkol sa sunog na yun eh. Nasubukan mo na bang tignan sa libro? Baka may mga nakalagay at makatulong yun sa'yo. Titignan ko po. Sige, maraming salamat po. At salamat din po sa kape. Sinagot ko pa habang tinataas ang cup. Pagtapos namin magkwentuhan ay nag-usap pa kami tungkol sa iba't ibang bagay. Tinanong rin ako kung may girlfriend daw ba ako at irereto niya ako dun sa pamangkin niya. Minsan na lang magtambay sa garden, nareto pa bigla.
Pagkaraan ng ilang oras na itinagal ng matapos ibahagi sa akin ni Ellie ang araw ng pagdaraos ng sunog, dali-dali akong tumungo sa ulatan at ipinaabot ang balita sa kapulungan. Ngunit, Binibini, sa anong paraan mo nalalamang maaaring maganap ang isang sunog sa pok na yun? Tanong sa akin ng Binibini. Ako'y sandaling napahinuhod sa pag-iisip kung paano ko may papaliwanag ang aking nalalaman. Yamang hindi nila mauunawaan kung sasabihin kong ito'y dahil kay Ellie. Isang nilalang na nagbuhat sa ibang kapanahunan. Kung akin itong mamarapatin, tila ako'y magmumukhang isang baliw sa kanilang paningin. At sino ba naman ang maniniwala sa isang kasaysayang lampas sa pangunawa ng karaniwang isipan? Kung ako'y magsasalita ng ganito sa harap ng nakararami, tiyak na pagtatawanan ako. Ngunit naririto ako, tangan ng mga katotohanang hindi ko masambit. Isa itong lihim na kailangang itago. Kahit pa ang puso'y nag-aalab sa pagnanais na magpaliwanag. Sa aking palagay ay maaari ito sapagkat ang mga lugar na ito ay dinudumog ng tao at tampok. At aking naisip na dahil nagpapadala tayo ng iba't ibang tauhan sa bawat lugar ay maaring nabase sa aking nakalap na impormasyon, pagkatapos kong magsigasig ay aking inilista ang karaniwang oras ng sunog. At maski na rin ng lugar kung saan ang oras na dinadayo ito ng mga tao. Maaring mangyari ito sapagkat ang mga pook na iyon ay karaniwang dinudumog ng tao at siyang tampok sa paningin ng marami. Akin ding naisip na sapagkat tayo ay nagpapadala ng iba't ibang mga tauhan sa bawat sulok ng lungsod, ay maaring ayun na rin sa mga balitang aking nakalap at sa pagsisikap kong magmasid, aking naitala ang mga oras na karaniwang nagaganap ang mga sunog, pati na rin ang mga pook na madalas dagsain ng tao sa mga nasabing sandali. Bagamat ayoko mang magsinungaling, ay tila kinailangang gawin sa pagkakataong ito. Napakahusay, Binibini. Naway magpatuloy ang ating pagsisikap sa pagpigil sa mga nagbabadyang sakuna ng pagkasunog. Hangad kong sa tulong ng inyong kaalaman at ating pagkakaisa ay maligtas natin ang marami. Pagkatapos ng masusing talakayan sa ulatan, kami nagtakda na at nagtungo sa mga pook na aming itinalaga, ayon sa mga utos at atas na ipinagkaloob sa amin. Ang unang sunog na inaasahan ay hindi nangyari. Ang ikalawa naman ay aking inantabayanan hanggang mag-alas 9 ng gabi. Mabuti na lamang at hanggang sa magdapo ang hating gabi, wala pa ring sunog na naganap. Napakalaking tulong ang mga impormasyon na ibinibigay sa amin ni Ellie. Hindi lamang sa aking sarili, kundi sa kabuuan ng aming layunin. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.